Isa naman pong pagbati ng maganda at pagpalang araw sa lahat po na sumusubaybay at nanonood ng programang ito. Sana po kayo naroon sa pagkakataong ito. Sana po ako iyong samahang muli sa loob na naman ng ilang minuto upang tayo po ay mag-aral. At welcome po ang bawat isa sa isa na namang episode nitong Prophetic Insight na kung saan tayo po ay magbibigay ng mga updates patungkol sa mga napapanahong usapin na pinag-uusapan ngayon na may kinalaman pa rin sa propesya ng Biblia at may koneksyon sa ating kalagayan bilang mananampalataya. Na kung saan patuloy po na naghahamon ng ating pananampalataya at magpapakita ng ating tunay na katayuan bilang isang Kristiyano. At sa pagkakataon pong ito, ang ating pag-uusap ay may kinalaman sa ating pamilya, lalo't higit sa ating mga anak. Subalit, bago po tayo pumalaot sa ating pag-aaral, tayo muna ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Diyos na mahabagin, sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa inyo at naghihingi ng tulong, awa, at patnubay ng banal na Espiritu na sa amin pong pag-aaral kami po ay tulungan, bigyan ng katalino at karunungan upang magkaroon ng kaunawaan. Pagpalain po kami, Panginoon. Maraming salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa kung paano natin ginagabayan, lalo tigit sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang, paano natin dinadala ang ating tahanan, lalo tigit ang ating mga anak. Sapagkat alam natin, lalo tigit tayo mga Kristiyano, tayo mga Adventista del Séptimo Día, alam natin na ang ating mga anak ay isang biyaya, isang regalo ng ating Panginoon na kung saan tayo ay tumatayong katiwala para sa kanila. At balang araw, tayo ay ating ipagsusulit ito kung paano natin sila inalagaan, ginabayan, pinangunahan, at hahanapin sa atin ng Panginoon ang mga kaloob na ito. At ito ay ipipresenta natin sa Kanya. Subalit kung sila ay nawaglit, sisingilin tayo ng Panginoon sa kanilang mga dugo. Kaya, sa pagkakataon pong ito ay ating titingnan, ang mga bagay-bagay na kung paano natin sila gabayan at kung ano ang payo ng ating Biblia at patotoo, kung paano natin sila dadalhin sa katotohanan at tama. Ang pag-aaral po natin ay pinamagatan nating what do you feed your child's mind? Ano ba ang pinapakain? Ano ang inilalagay natin? Paano natin sinusustentuhan ang mga isipan ng ating mga anak? Sapagkat ito po ay may kinalaman doon sa ang sabi dito, the training that Solomon enjoins into direct, educate, and develop. Ito ay may kinalaman sa sabi ng Proverbs that train up a child in the way he should go, that when he is old, he will not depart from it. At ang tinutukoy doon, ang sabi dito, ang pakay ni Solomon, ang kanyang panukala is to direct, educate, and develop ng ating mga anak. At ang sabi diyan ng Adventist Home, feed the child's mind with proper food. The susceptible, expanding mind of the child long for knowledge. Parents should keep themselves well informed that they may give the minds of their children proper food. Like the body, the mind derives its strength from the food it receives. It is broadened and elevated by the pure strengthening thought, but it is narrowed and debased by the thought that are of earthy. Parents, you are the ones to decide whether the minds of your children shall be filled with enabling thoughts or with vicious sentiments. You cannot keep their active minds unoccupied. Neither can you frown away evil. Only by the inculcation of right principles can you exclude wrong thoughts. Unless parents plant the seed of truth in the hearts of their children, the enemy will sow tares. Good, sound instruction is the only preventive of the evil.
communications that corrupt good manners. Truth will protect the souls from the endless temptation that must be encountered. So napaganda mga kaibigan ng panukala ng ating Panginoon patungkol sa dapat nating gawin bilang mga magulang. Ano po? Ang sabi diyan, busugin natin ang isipan ng ating mga anak, no, na mga karapat-dapat na pagkain. Sapagkat ang isipan ng ating anak ay nag-expand, lumalaki, lumalago, at ito ay naghahanap ng karunungan. Subalit, mga magulang ang sabi doon, kailangan nating ma-inform sila ng mga bagay na karapat-dapat. Sapagkat katulad ng katawan, ang ating isipan, ang paglago nito ay nakadepende sa kung ano ang nilalagay natin o pinapakain natin dito. At ang sabi, ito ay responsibilidad natin bilang mga magulang sa kung ano ang ipapakain natin sa isipan ng ating mga anak. Sapagkat, ang sabi dito, ito ay naitataas, nagiging dalisay, napapalakas, sa tamang pagkain. Subalit, ito ay nasisira, ito ay napapaliit sa mga bagay na mga makasanlibutan. Ano po? Kaya, tayo daw mga magulang ang kailangan magpasya kung ano ang ipapakain natin sa kanila. Ibig sabihin, ano ang ipapanood natin, ano ang ipapabasa natin sa kanila. Nakadepende sa atin na mga magulang. Hindi natin pwedeng hayaan na lang sila kung ano ang gusto nila at wala silang gagawin. Sabi nga, an idle mind is a workplace of the devil. Kaya kailangan sila ay abala. Subalit, sabi doon, maliban na ang mga magulang ay magtanim ng tamang pagkain sa kanila ng mga katotohanan, ang kaaway ay tataniman ito ng mga panirang damo na sisira ng pagkatao ng ating mga anak. Kung kaya, kailangan ng tamang pagkain ang ating mga anak sa kanilang isipan. Ang sabi po dito, when we have an abundance of that which is real and that which is divine, why do we not feed the minds of children with this kind of food? Books which contains a perversion of truth and which will mislead growing mind should never be placed before children of youth. And those with mature minds would be far better, far purer, stronger, and more noble if they had nothing to do with them. So napaganda mga kaibigan, na kinakailangan, kung mayroon tayong mga magagandang bagay, bakit hindi natin ito ang ipakain sa ating mga anak? At ang sabi doon, mga babasahin na naglalaman ng katotohanan, ito ang ipakain natin. Subalit, mga bagay, mga panuurin, mga babasahin na naglalaman ng balikong katotohanan, na ito ay gagabay sa ating mga anak sa kanilang murang isipan sa mali, ay hindi natin dapat kung maaari ilagay sa harapan ng kanilang mga mata. Ng kanilang mga tainga. At ang sabi, lalo o kahit yung may mga mature na isipan, ay hindi dapat gugulan, pagtuunan ng pansin, yung mga babasahin na na hindi karapat-dapat. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko pong dalhin kayo sa isang, ito po ay hindi naman pangungundi na. Subalit ito ay isang compromise na nangyayari sa atin mismong kapulungan. Sapagkat ito yung sinasabi na dapat hindi sana mangyari na malagay sa harapan ng ating mga anak. Tingnan po natin mga kaibigan, ang mensahe ng Panginoon sa patotoong ito. Ang sabi po dito, the sanitarium is to be the Lord's memorial. Alaala ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, a witness to the efficacy of the truth. Those who come to the institution are to see that in the fear of the Lord is known to be the beginning of wisdom. When the banner of truth is no longer the honored, respected banner of the institution, the Lord will withdraw from the institution his keeping power. The work to be done by our sanitarium is to labor for the salvation of the men and women who come for treatment. To bring men and women to a belief of the truth is the work which is to be done by all our institution.
And if this cannot be done in our sanitariums, why should we be at the expense of erecting them? As God's messenger, I am to say to our people that we are not to encourage our youth to go to the Battle Creek. Ito mga kaibigan ay sinasabi ng ating propeta na yung panukala ng ating Panginoon para sa ating pagamutan ay makita yung epekto ng katotohanan sa ating buhay. Ano po? Na ito mga kaibigan ay magpapakita na ang sabi ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. At dapat nating itaas ang bandila, ang banner, ang marka ng kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat kung hindi ito mangyayari, walang saysay para tayo magtayo ng ganitong mga institusyon. Subalit, ito ay nangyari nung makompromiso ang Battle Creek. Kaya ang sabi ni Ellen White, mga magulang, wag na wag nyo kung maaari na ipadala ang inyong mga anak dito sa Battle Creek. Sapagkat ang mga nandito sa panahong yun ay nakompromiso at pwedeng magdala ng maling kaisipan sa inyong mga anak. Ano po? Ang sabi sa patuloy, to receive an education, fathers, mothers, the souls of your children are precious, and the warnings God has given that young men and young women should not be drawn to Battle Creek, as shown twice as much force as it had been in the past. Ang sabi niya sa baba, parents, your children had better remain at home than to mingle with a mass of people who do not believe the truth. No? So, pinakita nitong mga kaibigan, mga kapatid, na sabi niya, kung maaari, wag nating ihalubilo yung ating mga anak dun sa mga tao, sa mga bata na hindi naniniwala sa katotohanan. Ibig sabihin, tayo mga magulang, nasa atin din ang pagpapasya kung sino ang mga dapat kalaro, kasalamuha, kaibigan ng ating mga anak. Sapagkat yung mga tao na hindi naniniwala sa katotohanan, ano po? Hindi sila karapat-dapat na ano po, maging kahalubilo, kasalamuha, kaibigan ng ating mga anak. Sapagkat ang kanilang kaluluwa ay mahalaga sa Panginoon at ayaw niya na makontamina ang kanilang isipan sapagkat bad company corrupts the moral. Ano po? Ito ang katotohanan dito mga kaibigan, mga kapatid. Subalit sabi ko nga, tayo ay nalagay sa isang sitwasyon na ang ilan sa ating mga institusyon ay nakompromiso ang katotohanan. Ano po? Katulad nitong Advent Health, no? Ipalagay natin. Sabi ng CEO, amid Florida COVID-19 surge, I wouldn't hesitate to go to Disney. Sa kabila daw nitong pagtaas ng kaso ng COVID, sabi ng CEO, hindi ako magdadalawang isip, mag-aalangan na pumunta sa Disney. Ano ang gagawin niya sa Disney? Ano po? Sabi diyan, yan naka-highlight, in an interview on CBS, Face the Nation, Advent Health CEO, Terry Shaw, was asked about the resort's report reopening given that 48 Florida hospitals reached capacity as of July 10. Yan. He told moderator, Margaret Brennan, so as the healthcare provider, my job is to help people to things safely. Whether it's NASCAR or Disney, we have strategic alliance with those organizations. We work very closely with them to help them determine a way to reopen and do that safety. So, nakita natin dito mga kaibigan, mga kapatid, na sa kabila nito, ay ito nga yung sinasabi natin ano po, na pagkikipagkompromiso. Sa kabila nitong dapat mga babala ng Panginoon na hindi dapat nating gawin, ay kanila itong, sabi doon, we are working with them. No? Nagkompromiso sila dito mga kaibigan, mga kapatid. At yung nakakalungkot. At ang sabi niya, hindi ako mag-aatubili na pumunta ng Disney. Mga kaibigan, yun ay nangyari last year at ginawa niya sa taong ito. Ano ang ginawa niya doon? Tingnan natin itong mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi diyan, hospitals with interactive murals, magic windows, magic portals, and enchanted art. No? Iyan po ay labas ng Advent Messenger. At kung titingnan niyo po sa baba, iyan ay programa ng Advent Health. No? Pumunta sila sa Disney at mag-promote nitong mga programa
ng Disney mismo. Promote nila, mga kapatid. Hospitals with interactive murals, magic windows, magic portals, and enchanted art. Na kung saan pinapakita nila yung mga bagay na may kinalaman sa magic. No? At ito ang finifeed nila sa ating mga kabataan. Ano itong mga kaibigan, mga kapatid? Ano po? Ang sabi diyan, Disney Magic extends to 3 Central Florida Children's Hospital. At ang isa diyan, mga kaibigan nga, sabi ko nga, ay yung Advent Health. No? Ito po ay non-profit institution ng Seventh-day Adventist na nagpo-promote ng kalusugan ng mga tao. Na supposedly, ang panukala ng Diyos sa mga institusyong ganito ay ano po? Na makita na ang takot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. At yung takot sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod mismo sa kalooban ng Panginoon. Na ano po yung kalooban ng Panginoon? Na bawat pasyente na pumunta sa institusyon na ito ay magkaroon ng pagkakilala sa kapangyarihan, sa pag-ibig, sa biyaya ng Diyos at lalabas sila na may magandang kaalaman kung paano nila iingatan ang kanilang sarili at maluwalhati ang Panginoon sa kanilang sarili mismo. Sapagkat kung hindi ito mangyayari, walang saysay, ang sabi kanina, para itayo ang mga institusyon na ito. Subalit, sabi ko nga, itong mga bagay na ito, itong mga lugar na ito, ngayon ay nakompromiso at marami pang iba. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi dito ng Christian Service, o Counsels to the Church, ang sabi dito, page 330, by burning their books on magic, the Ephesians converts showed that the things in which they had once delighted, they now abhorred. It was by and through magic that they had especially offended God and imperiled their souls. And it was against magic that they showed such indignation. Thus, they gave evidence of true conversion. It is fondly supposed that the heathen superstitions have disappeared before the civilization of the 20th century. But the word of God in the stern testimony of facts declared that sorcery is practiced in this age as verily as in the days of the old-time magician. The ancient system of magic is in reality the same as what is now known as modern spiritualism. So nakita nyo po, itong dinalhan ng ating mga kabataan nitong Advent Health sa Disneyland na ang pinag-uusapan ay magic. Ang sabi dito, ito yung bagay na dati kinahihiligan nitong mga Ephesians. No? At kanilang sinunog ang kanilang mga aklat sapagkat kailangan itong talikuran nila sapagkat itong magic na ito ay isang bagay that offend God. Ano? It offends God. Ito ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Itong magic. Subalit dito pa rin dinala nitong institusyon na ito ang ating mga kabataan. At ang sabi nito, ito ay nagbibigay ng ebidensya, na itong magic na ito, dahil sa salita ng Diyos at mga patotoo, kanyang ipinapahayag na itong sorcery na pinapractice noon ay parehas pa rin ngayon. At yung magic noon na pinapractice hanggang ngayon, ito ay tinatawag na modern spiritualism. Kung kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi po ng Advent Health. Last year, Disney announced they would be transforming areas in 3 Central Florida Children's Hospital as part of their commitment to bring extra comfort and inspiration to ill children and their families today. That transformation are complete and able to be enjoyed in the following 3 hospitals. And one of them is the Advent Health for Children. So makita natin, mga kaibigan, mga kapatid, Advent Health partners with Disney to extend the magic in their children's hospital with interactive murals, magic windows, magic portals, and enchanted art. Nakita niyo po, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ang pinapadala sa atin ng institusyon na ito para dalhin sa kanilang pasyente
itong magic art, itong enchanted art na ano po, na nagkukurap ng moral, spiritualism, kapangyarihan ng demonyo. Paano makikita dito ang pagkatakot sa Diyos at makita sa atin ang karunungan, ang katalinuhan, ang kapangyarihan at maging alaala ng Panginoon kung ganito ang pinipresenta natin sa ating mga pasyente? Paano sila lalabas na makita nila ang katotohanan sa atin kung puro itong sa demonyong mga bagay na ito ang dadalhin natin sa kanila? Ano po? Yan ang nakakalungkot. Ano? Sabi diyan, tingnan niyo po mga kaibigan, mga kapatid. At ang sabi pa, magic windows will provide mesmerizing. Gusto ko pong tandaan niyo itong salita na ito. Mesmerizing views into the active, living worlds found in Disney stories. Magic portals will engage patient and families with games and favorite characters. And patient can customize their hospital visit by choosing their favorite Disney stories character which will surround them during their stay. The wireless system will also unlock special elements to further personalize and enhance the experience such as enchanted artwork that comes alive. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Yan ang kanilang programa na sa pagbisita ng mga magulang, maiinganyo sila sa mga panuurin sa kanilang kwarto ng Disney magic na para bagang totoo. Ano? Dinadala nila. Subalit, ang sabi kanina, it brings mesmerizing idea or vision sa kanila. Ngayon, saan po nanggaling itong salitang mesmerizing? Gusto ko pong tingnan ninyo ito mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi dito, ng Review Herald, February 18, 1862, paragraph 1, I have been shown that we must be guarded on every side and perseveringly resist the insinuation and devices of Satan. Ingatan natin at i-resist natin ang device of Satan. He has transformed himself into an angel of light. Bakit? Sapagkat siya ay nagbago ng kanyang anyo na maging anghel ng liwanag and is deceiving and leading thousands captive. Ano? Itong kaparaan na itong mga kaibigan ni Satanas na sa kanyang pagtatransform into an angel of light, hindi nakikita ng ating mga kapwa-tao, maging ng ating mga kapatiran, ang katotohanan sa kanyang anyo. At ito ang sabi nito, nandadaya at nagdadala sa pagkakasala at kapahamakan sa marami. Ano pa mga kaibigan? Ang sabi nito, the advantage he takes of the science of the human mind is tremendous. Her serpent-like, he imperceptibly creeps in to corrupt the work of God. The science of phrenology, psychology, and mesmerism have been the channels through which Satan has come more directly to this generation and wrought with the power which was to characterize his work near the close of probation. Nakita niyo po? Itong mesmerism, dito nanggaling yung word na mesmerizing. Na para bagang hypnotic ang other term dito. Nahihypnotize ka. Pinapaniwala ka sa nakikita mo na walang katotohanan. At ito ang siyensya na dinadala ni Satanas sa ating kapanahunan kasama itong modern psychology. Kaya sabi ko mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga kapatid who are in this line of psychology, beware mga kaibigan. Because this modern psychology, this worldly psychology is not from God, but directly from Satan. Totoo po yan mga kaibigan. Phrenology. At ang sabi ito, these are the channels through which Satan has come more directly to this generation, even inside the Seventh-day Adventist Church. Ako? Mapandaya ang ating kaaway. Mapanlin lang. At dahil nag-transform siya into the angel of light, hindi natin nakikita ang kanyang tunay na anyo. Na para bagang ang kanyang panukala ay mabuti, pero sa loob-loob nito, ang kanyang pakay ay sirain tayo at mapahamak tayo. Ano po? Alam niyo po, isa dito mga kaibigan, mga kapatid, yung kinahihiligan ngayon ng mga kabataan na yung tinatawag natin na superhero. Ano? Ito yung program ng Disney na ginagamit ng kaaway
para sirain ang ating mga kabataan. No? Sapagkat alam niyo po itong mga superhero, excuse me, ito yung mga tinatawag na demigods, na para bagang one of us can be a superhero. At pag dito tayo na humaling, at alam natin na pwedeng iligtas nito ang sangkatauhan, we will be no longer needing our Savior, Jesus Christ. Kaya ito ay papanlin lang, mga kaibigan. Ano po? Sapagkat ito po, mga kaibigan, tandaan niyo po ito. Ito ang panukala, ito ang konsepto ng modern psychology. The Superman idea, alam niyo po. Itong humanism theory, na ang sabi ng psychology, inside of us, there is a godlike character that needs only to be tapped for it to come out of us. At pinalagay nila ito kay Superman. Sa labas niya, siya ay human. But when he opens his shirt, lumalabas ang kanyang godlike character na pwede siyang sumagip, may kapangyarihan siya, at pwede niyang tugunan ang pangangailangan ng sangkatauhan. Ganyan ang panukala ni Satanas. At ganyan ang ginawa niyang pandaraya kay Eve. Pag kumain ka nito, makikita mo na malalaman mo ang mali at tama at ikaw ay magiging parang Diyos. Yun, mga kaibigan. At marami sa ating kabataan ang nadadaya nito. Sapagkat tayo mga magulang, hindi natin nakikita ang danger nito, kung kaya pinapabayaan lang natin sila. Ay hindi naman ito masama. Gusto niya maging Superman, makatulong, Batman, Wonder Woman. Ano po? At minsan na tayong nadaya nito. Ano po? Kaya ngayon, sana maputol natin ang lahat ng ito. Mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Tanggalin natin sa ating mga anak. Sapagkat ang sabi kanina, nasa ating magulang ang pagpapasya kung ano ang ilalagay natin sa isipan ng ating mga anak. Tingnan po natin, mga kaibigan, kung maganda itong promotion ng Disney. Ano ang kanilang ibang pinopromote? Sabi ko kanina, itong mga superhero characters. No? Nasabi kanina, mga kaibigan, ng Advent Health, pag ikaw ay bumisita sa iyong pasyenteng anak, pwede kang pumili dito and they will bring it more lively sa kwarto ng inyong anak para maingganyo ka. No? Itong mga superhero character. Para maingganyo ka. Into like magic, mga kaibigan. Ano pa? Ano ang promote pa? Tingnan niyo po ito. Ito ang mga t-shirt na binibinta ng Disney. Tingnan niyo po. Avoid the light. Who is the light? It is God. Mistress of all evil. Devil. The future of far. She's got the wits in the looks. Bad witches club. Ilan lamang yan, mga kaibigan, sa mga pinopromote nitong Disney na nakikita ng ating mga kabataan. Ano po? Kaya, alam niyo po, kailangan talaga na tumungo na tayo sa country living. Ito ang nakikita ng ating mga kabataan, lalo tigit sa ating mga syudad. No? Hindi man lumalabas ang ating anak, pero minsan, we bring it inside through the internet. Ano po? At ito ay masama. Kaya hindi ba maganda ang country living? Tapos marami ang magsasabi na, panatiko ka naman masyado? Hindi po masama, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Ito ang dapat nating iwasan bilang mga magulang. Ano ang sabi ng manuscript release? God's purpose in giving the third angel's message to the world is to prepare a people to stand true to Him during the investigative judgment. This is the purpose for which we establish and maintain our publishing houses, our schools, our sanitariums, hygienic restaurants, treatment rooms, and food factories. This is the purpose in carrying forward every line of work in the cause. Ano po? So ito ang panukala ng Panginoon na dapat sa pagtayo natin nitong mga institusyon na ito ay makita natin ang kabutihan ng ating Panginoon at madala natin ang tao sa pagtayo sa pundasyon ng katotohanan. Sapagkat kung hindi natin ito magagawa, walang saysay para itayo ang institusyon na ito. Ang say po dito, others who are well acquainted with the Bible evidences that the seventh day is a Sabbath enters into partnership with men who have no respect for God's holy day.
A Sabbath keeper cannot allow man in his employ paid by his money to work on the Sabbath. If for the sake of gain, he allows the business in which he has an interest to be carried on to the Sabbath by his unbelieving partner, he is equally guilty with the unbeliever. And it is his duty to dissolve the relation, however much he may lose by so doing. Men may think they cannot afford to obey God, but they cannot afford to disobey Him. Those who are careless in their observance of the Sabbath will suffer great loss. Napakaliwanag mga kaibigan ng patotoong ito. Ano po? Na tayo, ang ating institusyon, hindi pwede tayo makipag-partner sa mga tao na hindi nangingilin ng Sabat. Makipag-business partner. Kaya nga sabi ko po dito, kasama dito yung spiritual fornication. Na magipagtandem tayo sa gobyerno para humingi tayo ng funding to advance our work in our hospitals, in our schools, mga kaibigan. Sapagkat ang sabi dito, hindi mo sila mapipigilan na sa Sabado mag-promote sila ng kanilang business at magpatuloy sila sa kanilang negosyo. At sila ay nagkakasala dito. At pag tayo ay nakipag-partner sa kanila, tayo ay kabilang sa kanilang kasalanan at kabahagi tayo nito. Paano natin itong gagawin? Kaya ang sabi dito, kailangang putulin natin ang lahat na ito, bagaman may magdala ng kalugihan sa atin. But we cannot afford to disobey God, ang sabi dito mga kaibigan. No po? Kaya ang sabi, kung sa pamamagitan lamang ng pakinabang, ito ay ating gagawin, no? Magkakasala tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, itong Advent Health, sapagkat nakipag-partner sa Disney, they are both guilty before God. Ang kailangan natin, putulin ang mga bagay na ito. Ano po? Wala tayong pakialam sa kanila. At wala silang pakialam sa atin sa pag-build ng institusyon para sa ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa kanila to advance the work kung sila ay hindi tagasunod ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kaibigan ang prinsipyo sa Isra. Chapter 4, 1-3. Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity build the temple upon the Lord, God of Israel, they came to Zerubbabel and to the chief of the fathers and said unto them, Let us build with you, for we seek your God as you do, and we do sacrifice unto him since the day of Esarhaddon, king of Azor, which brought us up hither. But Zerubbabel and Joshua and the rest of the chief of the fathers of Israel said unto them, Ye have nothing to do with us to build an house unto our God, but we ourselves together will build unto the house, unto the Lord God of Israel. Ano? Sabi ng adversary nitong Israel, mga kaaway nila, tulungan namin kayo sa pag-build ng iyong bahay-sambahan sapagkat kami naman ay nag-aalay sa inyong Panginoon. Kami ay maglilingkod din. Ano ang sabi nila? Hayaan nyo kami at wala kayong pakialam dito. Dapat ito ang ating prinsipyo. Kahit offeran tayo ng gobyerno ng funding to advance the work, yun ang dapat nating kasagutan. Hayaan nyo kaming isulong ang gawain ng Panginoon sapagkat hindi kami pababayaan ng aming Panginoon. Wala kayong pakialam dito. Because kung tayo ay gagawa ng tying up, magkukompromise ang ating pananampalataya at tayo ay magkakasala at mahirap putulin ang mga bagay na ito. Ano po? Ang sabi dito ng great controversy, Satan is marshalling his host and we are individually prepared for the fearful conflict that is just before us. Are we preparing ourselves in our household to understand the position of our adversaries in their modes of warfare? Are our children forming habits of decision that they may be firm and unyielding in every matter of principle and duty? I pray that we all may understand the signs of the times and that we may so prepare ourselves and our children that in the time of conflict, God may be our refuge and defense. Our time is precious. We have but a very few days of probation in which to make ready for the future immortal life. Mga kaibigan, ito ay paalala sa ating mga magulang. Ano po? Na tayo ang nagagobyerno ng ating mga tahanan. Ang ating kaaway na si Satanas ay nagduduble ng kanyang effort para sirain tayo. Ang sabi dito, handa na ba ang ating tahanan?
Handa na ba ang ating mga anak para sila ay magpasa sa kanilang sarili ng tama? Pinifeed ba natin sila ng tamang mga bagay upang makita nila ang kapangyarihan, ang biyaya ng Panginoon? Upang sila ay tumayo ng matibay sa pundasyon ng katotohanan, anuman ang mangyari? Sabi dito, kukunti na lang mga araw ang natitira sa ating palugit sa ating provision. Gamitin natin ng may katalinuhan mga magulang. Mag-double effort din tayo po para turuan ang ating anak, para i-feed sila ng mga bagay na malaking pakinabang. Ang sabi ng Great Controversy 556, parents who are truly converted will reveal in their homes life that they are bringing their lives under the discipline of the Word of God. To the mother and father, the right training of their children is the most important work of their life. So, mga magulang, kung ating pinupukusan lamang magtrabaho tayo, aalis tayo ng madaling araw, babalik ng gabi, at iisipin natin na dahil nabibigyan natin ng pagkain sa atin, hapagkain na natin mga anak, napapag-aral natin, nabibili natin ng laruan, sapat na ang ating nagagawa. Sabi doon, ang pinakamahalagang gawain natin ay matrain natin ang ating mga anak sa tamang landas, mga kaibigan, mga kapatid. Walang iba. Ang sabi mga kapatid ng patuloy, fathers and mothers, how stand your record? Have you been faithful to your trust? As you have seen your children inclined to follow a course that you know would result in impurity of thoughts and words in act, have you, first asking God for help, tried to show them the danger? Have you pointed out to them the peril of taking a path of their own choosing? Mothers, have you neglected your God-given work, the greatest work ever committed to mortals? Have you refused to bear your God-given responsibilities? In the time of trouble, just before us, when the judgment of God fall upon the impure and unholy, where your children curse you because of your indulgence? Ito ay malaking tanong mga kaibigan sa ating mga magulang. Pagdating ng kabagabagan, ang ating mga anak, magpapasalamat kaya sila sa atin at sabihin na, mama, papa, daddy, mami, tatay, nanay, maraming salamat po sapagkat tinuruan mo ako, tinuruan nyo kami na tumayo sa tama, dinala sa amin ang katotohanan, kung kaya kami ngayon ay nandito. O, tayo ay susumpa ng ating mga anak sapagkat sila ay napapahamak at wala tayong ginawa sa kanila. Sana ay pag-isip-isip natin ito mga magulang. Ginagawa ba natin ang ating mga God-given responsibility? Sabi dito ng Testimonies Volume 8, in the education of children and youth, fairy tales, myth, and fictitious stories are now given a large place. How can Christian parents permit their children to use books so filled with falsehood? Satan is seeking to divert the minds of old and young from the great work of preparation for the things that are coming upon the earth. He means that our children and youth shall be swept away by the soul-destroying deception with which is flooding the world. Therefore, he seeks to divert their minds from the Word of God and thus prevent them from gaining a knowledge of those truths that would be their safeguard. Never should books containing a perversion of truth be placed before children or youth. And if those with mature minds had nothing to do with such books, they would be far safer. Ngayon mga kaibigan, totoo po ito. Imbis na bigyan natin yung ating mga anak na mababasahin ng katotohanan, ito mga fictitious, kahit sa ating mga television. Kaya nga sabi ko sa kakilala ko, lalo itong, hindi po sa paninira, but this is one of Satan's deception. Yung palabas sa GMA na Encantadia, enchanted from business idea. That is magic. Devilish, mga kaibigan. Mga magulang, huwag niyong hahayaan na manood ang inyong mga anak ng mga ganitong mga panoorin. This is what you are feeding your child's mind. Mga kaibigan, mag-ingat po tayo. Dinadala natin yung anak natin sa mga hindi makatotohanang mga bagay. Na pag dumating yung totoo, they will be confused sapagkat nahubog yung kanilang isipan sa mga bagay na walang katotohanan. Kaya sabi kanina, fairy tales, myth, fictitious stories, huwag nating ipapahinood sa kanila, huwag nating babasahin sa kanila. Yung mga aklat na ganito, alisin natin sa ating mga tahanan, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ay
kasangkapan ng dyablo para sirain ang bayan ng Diyos. No? Gusto niyang sirain ang ating kaluluwa. Alam niyo po, ang sabi dito, even there is a little hope in one direction. Take the young men and women and place them where they will come as little in contact with our churches as possible. That the low grade of piety which is current in this day shall not leaven their ideas of what it means to be a Christian. No? Kahit sa ating mga iglesia, na mababa ang kabanalan as much as possible. Ito po ay hindi pag-aatake sa ating simbahan. Ito po ay pag-expose ng compromise na isang protection sa ating mga anak. Kung gusto natin na sila ay mapatama ng landas at pagdating ng ating Panginoon, maipresenta natin sila ng tama sa Kanya at hindi hanapin sa atin at hindi tayo singilin sa kanilang mga dugo. Ano po? Kaya, alam niyo po, nakakalungkot yung ganitong mga sitwasyon. Ito po ay galing sa news ng US. Bipolar Winter, a work of fiction based in historical events. Ito po ay si Samuel David Steiner, ang sabi niya. I was born on October 11, 1952 in Mobile, Alabama, USA. I was raised as Seventh-day Adventist. My parents remained faithful to the church, teaching their whole life. My father, a church pastor, who later became a church administrator, was a loving man, devoted to his family. My gracious mother likewise loved her children deeply. When I left the Seventh-day Adventist Church, I embraced my mother's Jewish roots and found my home in the ancient faith. So ito ay iniwanan niya ang Adventista. At ang sabi sa patuloy, I decided that I would not support a Sabbath-keeping church that teaches its young people that they could soon be forced into prison or even lose their lives for defying church teaching. According to the prophecies of the Seventh-day Church, the United States government will soon pass laws forbidding any Christian from worshiping on Saturday. And as unbelievable as it sounds, I struggled with this concept. Additional false teachings of the church ultimately prompted me to leave the Seventh-day Adventist Church. Ito yung nakakalungkot mga kaibigan. Lumaking Adventista, anak ng pastor, subalit lumabas sa ating kapulungan sapagkat hindi niya makita yung katotohanan nang sabi niya, hindi ako susuporta sa sino mang iglesia na nangingil ng sabat at sinasabi sa mga kabataan na time will come, there will be a persecution. Mga kaibigan, ito ang nakakalungkot. Defiance sa salita ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ito mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi po dyan, the Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed before the probation close. Na po. For it is to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. This is the test that the people of God must have before they are sealed. All who prove their loyalty to God by observing His law and refusing to accept spiritual Sabbath will rank under the banner of the Lord God Jehovah and will receive the seal of the living God. Those who yield the truth of heavenly origin and accept the Sunday Sabbath will receive the mark of the beast. No? Sabi niya sa taas, the image of the beast before the probation. Ito ang great test para sa bayan ng Diyos na mag-prove ng kanilang destiny. Ano? At ang sabi ng Spirit of Prophecy, kapag inabot ang kamay nitong Protestant Church America, ang kamay ng Romanism Vatican, papacy, mag-clasp hands, mag-unite ang church and state, persecution will follow. Yun ang sure word of prophecy, mga kaibigan. Tapos sabihin ng taong yon, paano maniwala tayo? Ano po? Kaya alam niyo po, bagaman ito, kailangan isabi sa ating anak. Pero tandaan natin na hindi tayo dapat mag-create sa kanila ng takot. At sila ay dapat i-comfort natin, i-encourage natin, i-inspire natin. Alam niyo po, kay Jesus, ang final test sa kanya ay yung cross. No? Kung kaya, napaka-tindi ng hagod sa kanya, na halos ang sabi ng ating inspired writings, nagpawis siya na parang tila baga butil ng dugo sapagkat nag-agonize siya. Yung anxiety level niya ay mataas sapagkat hindi niya sana kaya. At ito ang dadaanan ng bawat isa. Kung kaya nga ang sabi niya sa mga alagad, huwag kayong matulog, samahan ninyo ako. Subalit ang nangyari, tulog pa rin sila. Kung kaya nga napakabuti ng Diyos because in times of agony,
God sent an angel to strengthen our Lord Jesus. Ito ang mangyayari sa atin. Hindi natin pwedeng dayaan ng ating mga anak na, hindi ito mangyayari sa atin. Sabihin natin na mangyayari, but God will strengthen us, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Gusto ng kaaway na sirain tayo. This Sunday law crisis, magkakaroon ng death decree sapagkat gusto niyang patayin tayo na hindi tayo nababanal. Ano po? Kaya, ang sabi po dito, hindi tayo dapat matakot dito. Dapat nating isabi sa ating mga anak. Alam niyo po ako personally, my daughter is just 7 years old. Pero sinasabi ko sa kanya that sooner or later, tayo ay hahabulin ng mga masasamang loob because we are keeping the Sabbath right. Ang sabi niya, natatakot ako, Papa. But we are encouraging her, inspiring her, strengthening her decision na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ano po? Wala tayong dapat ikatakot dito. Kung kailangan lang natin i-brace ang ating sarili. Protektahan tayo. Maniwala tayo, sabi ng Panginoon, manindigan tayo ng tama sa katotohanan at tayo ay may ingatan ng ating Panginoon. Ano po? Sapagkat, alam niyo po, even Jesus Christ, when He was 12 years old, alam niya na ang kanyang sasapitin. No? Kung hindi natin sasabihin sa ating mga anak, mga magulang, you are deceived. Ano po? Sapagkat even Jesus Christ, ipinaintindi sa kanya ng Panginoon, when He was just 12 years old, alam niyo po, He understood that He is about to die on the cross. Was He suicidal? No. Ano po? But many of our parents don't tell their children about this. Sapagkat ang sabi nila, bata pa naman ang aking anak, hindi niya pa maintindihan yan. Maling impression yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Alam niyo po, kailan namatay si Kristo? No? Kailan siya namatay? 31 AD? 31? No? 34? Naintindihan niya, 12 years old. Ilang namatay siya? 33 and a half. Ano po? 33 and a half years old. 12 years old, naintindihan niya na mamamatay siya. Ilang taon siya nabuhay sa kaisipang iyon? 21 years. Ano po? 21 years. Lumalaki siya. Nagkakaedad siya. Nandun sa kanyang isipan na one day ako ay mamamatay para sa sangkatauhan. Pero, suicidal ba ang kanyang kaisipan? No. Kaya mga magulang, kung sasabihin natin na wag mong sabihin ito sa aking mga anak, wag niyong sabihin sapagkat ito ay bata pa naman sila, beloved, you are deceived. Po. Sabi dito, Luke 2:40-41, they went to Passover. What happened to Passover? Pumunta sila sa Passover feast, di ba? When he was 12. Anong nangyari doon? Passover, the lamb was slain. He was 12 this time. Sa verse 42, 43, he tarried in Jerusalem. He told Mary, I was in my father's business. At 12, he understand his vocation that he will go to the cross, the final test. Ano po? 12 years old, mga kaibigan, mga kapatid. Naintindihan niya na ang kanyang bukasyon, ang kanyang hahantungan, na siya ay mamamatay doon sa cross. No? Kung kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo po, kailangan nating ipaintindi ito sa ating mga anak. Ito yung mga bagay na dapat i-feed natin sa kanilang mga isipan. Pinapalakas natin ang kanilang pagpapasya. Kailangan maintindihan natin ang ating profession bilang mga Kristiyano. Hindi natin sila dadalhin doon sa mga magical theater, mga magical things, mga enchanted ground, na madadayaan sila ng kaaway at makonfuse sila between reality and unreality, mga kaibigan, mga kapatid. At paglaki nila, hindi nila ma-appreciate ang katotohanan ng Biblia. Huwag sanang mangyari, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi po dito, for the first time, the child Jesus looked upon the temple. He saw the white robe priest performing their solemn ministry. He beheld the bleeding victim upon the altar of sacrifice. With the worshippers, he bowed in prayer, while the cloud of incense ascended before God. He witnessed the impressive rites of the
Paschal service, day by day, he saw their meaning more clearly. Every act seemed to be bound up with his own life. New impulses were awakening within him. Silent and absorbed, he seems to be studying out a great problem. The mystery of his mission was opening to the Savior. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid? Nung nakita niya yung pare na ginagawa yung kanyang gawain, ginigilitan yung liig ng tupa para ialay, naintindihan niya sa kanyang sarili na one day, ako ang kakatawan sa tupang ito. At ako ay mamamatay. He lived that idea for 21 years. Pero siya ay pinatatag ng Panginoon. He braced himself. Yes, he was anxious during that time, but he was strengthened by our God. Mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, ano ang pinagugugulan natin ng panahon ngayon? Tayo ba ay gumagawa ng ating tungkulin bilang mga magulang upang protektahan ang ating mga anak? Na kung sakaling dumating ang mga bagay na ito, nasabi natin sa Panginoon, ito po ang pinagkatiwala niyo sa akin at ipupronounce ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Sapagkat, prinotektahan natin ating mga magulang, ang ating mga anak. Finid natin ang kanilang isipan ng mga bagay na magpapatibay ng kanilang pananampalataya. Sana po mga magulang, mga pamilya, mga anak, lumapit tayo sa Panginoon, hugulan natin ng panahon ang kanyang mga salita, at tayo ay lumakad sa tunay na daan sa kaligtasan. Ama naming banal, marami pong salamat na minsan pang ipinakita niyo sa aming muli ang iyong pagliligtas sa mga bagay na ito. Ano po? Na sana po itulungan kami na maintindihan namin ang aming tunay na kalagayan, ang panahon na aming kinatatayuan, at kami po ay maging tapat sa aming tungkulin bilang mga magulang, na mabantayan namin ang aming mga anak sa mga bagay na ipinapasok sa kanilang mga isipan sapagkat ito po ay nasa aming pangangalaga. Na sana'y wag naming hayaan sila na mapabayaan at maagaw ng kaaway, kundi madala namin sila sa tamang landas, sa tamang daan sa kaligtasan, at ma-feed namin ang kanilang mga isipan ng mga bagay na may kapakinabangan dyan sa iyong kaharian. Pagpalain po kami, O Diyos, at maraming salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So minsan pang pong pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pribilehiyo na ibinigay sa atin sa oras na ito upang tayo po ay maturuan na naman, magabayan ng mga katotohanan, especially bilang mga magulang, kung paano natin gagabayan ng ating tahanan at ating mga anak upang tayo ay magsama-samang lumakad sa landas ng katotohanan sa tunay na daan sa kaligtasan. Ang magpapala po nawa ng langit ang sumaatin sa